take this. Turn your Bible please to the book of John chapter 4. Exhort ko lang po ito. Beginning with verse 21, John 4:21. And Jesus said to her, the Samaritan woman, is discourse with the Samaritan woman. And the Lord said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. 23 and 24. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. God is a spirit, ang Diyos daw po'y espiritu, at ang lahat ng sasamba sa Kanya ay dapat na sumamba sa espiritu at sa katotohanan. Nung pong nakaraang linggo, sa ating third service, nung i-share ko po sa inyo, truth, remember what the Lord says, those who must worship Him in spirit and in truth. Now, emphasis truth. Truth is not just merely propositional, but it is also personal and experiential. Ang ibig sabihin mo, hindi lang basta dapat na tayo po'y naniniwala, dapat din ay marunong kang sumunod sa Panginoon. Maraming mga tao naniniwala. Take for example, sa principle ng tithings. Naniniwala sila sa Diyos, pero hindi nag-iikapu. Naku po, pwede. Pero ikaw po hindi. No, naniniwala, to them it is just a proposition. Naniniwala kang may Diyos. Naniniwala kang dapat kang magbigay sa Kanya. Pero doon sa prinsipyo niya, para masukat ang iyong pagsunod, pagdating sa pagbibigay, no, yung pinakamataas na antas pagbibigay ng ikapu, hindi mo magawang ibigay ang pinakakarapat dapat sa Diyos. Bakit po? It's simply because, brothers and sisters, to you, it's not personal, and nonetheless, you have not really experienced God in depth in your heart and in your life as far as truth is concerned. At ngayon pong hapon na ito, sa ating prayer and worship celebration, nais ko pong bigyan din mga magulang at kapatid, ang tamang paniniwala natin sa Diyos. Whether we like it or not, lahat ng tao, maging ang mga ateista at komunista, naniniwala yan sa Diyos. Ang problema lang ay mali ang kanilang mga pananaw. O may paniniwala sila na merong Diyos. Kasi secular humanism yung mga subversibo, yung mga makakaliwa, ang ideology niyan, makakaliwa, subversibo sila. It's secular humanism. Ang ibig sabihin, ang sinasamba nilang mga magulang at kapatid ay walang iba kundi ang kanilang mga sarili. So, naniniwala man sa Diyos o hindi naniniwala, lahat ko ay may paniniwala sa Diyos. Ang tanong mga magulang at kapatid, ano ba ang tamang paniniwala sa Diyos? Kaya nga sa aming mga pastor, may pag-aaral na kung tawagin mo ay theology, no? Simply stated, theology means a devoted study of God or a devout knowledge of God. Ako, pag-aaral sa tamang pamamaraan sa paraan ng Diyos kung paano mauunawaan ang ating Panginoon, no, sa ating mga buhay. Sabi ni Haring Solomon, and this is wisdom, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Now, take note of this. The primacy of knowing God is so important to our spiritual life. Ang kahalagahan daw po ng pagkakilala sa Diyos ay napaka-importante sa ating pong mga buhay bilang mga anak niya. Lalo higit sa ating pong relasyon sa Kanya sa panambahan at panalangin at sa iba pang mga bagay na ating ginagawa bilang mga paburit pasasalamat sa Diyos. To grow deep in prayer. And prayer takes on many forms. It could be worship, basically. It could be praise, it could be thanksgiving. But nonetheless, the whole inclusive, pag sinabing panalangin, basically, kasama na dyan ang mga panambahan, although they were distinct po, pero basically, all-inclusive. Pag sinabing mananalangin ka, kasama na dyan ang panambahan, papuri, pasasalamat,
o pagpapakumbaba sa Diyos at lahat ng bagay. And to grow deep in this, we must grow deep in God. And growing deeper in God has a manifestation. Kung paano kapag sumikat na ang araw, dama mo na umaga at may liwanag, ganun din kapag ang isang tao ay lumalalim at lumalawak sa Panginoon. It becomes tangible. Tatlo po ang indicator. Una, your faith is being deepened. No, madalas kong sabihin ito, ang ating mga pananampalataya ay lumalalim at lumalakas, tumatata. Pero kayo din? Pangalawa, our prayer lives are being empowered. Bakit nagiging buhay yung panalangin? Bakit nagiging buhay yung panambahan mo? Pag tinignan mo yung katabi mo, wala, parang tuod. Ikaw, buhay na buhay. Bakit nagiging buhay? Kasi nga ho, mga magulang at kapatid, lumalalim ka. You're growing deeper in God. The increase of His government and peace, sabi po ni Isaiah, there will be no end. Walang anumang batas sa langit na pwedeng pumigil sa iyo para maging malalim ka sa Diyos. And this is what an indicator. Your faith is being deepened, your prayer lives are being empowered, and last but not the least, your life are being transformed. Ang buhay mo natin ay nababago. Ang isang uri ng pag-iisip na walang tamang pag-unawa sa Diyos. Hello, are you there? Ang isang uri ng pag-iisip ng walang tamang pag-uunawa sa Diyos na kahit kailan pa man, matutulad yan sa isang bulaklak na hindi namumunga. A kind of thinking where there is no root is likened to a flower that has no fruit. And the Lord says, you shall know them by their fruit. Malalaman mo kung tunay na sumasa akin, sabi ng Panginoon, malalaman yan sa pamamagitan ng mga bunga na may papamunga sa kanilang mga buhay. So, there's got to be a right standing or a right understanding of our God. Our view of God will radically influence us the way we worship, and our view of Him determine what we practice. Kung gaano mo kakilala ang iyong Diyos, yun ang magiging basihan kung paano ikaw ay tunay na sasamba sa Kanya. Kung kilala mo siya talaga, sasamba ka sa Kanya sa Espiritu at katotohanan at buhay ito. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him the best clap of praise. Ay kung lahat, whether we like it or not, we have to really admit, kung tayo yung mga itinanganak tayo sa isang reliyon. At sa reliyong yun, itinuro sa atin ang Diyos. Pero ang problema ko, hindi naman natin nabasa ang banal na kasulatan. And because of that, we tend to understand God on the basis of our self point of view. No? Dahil hindi naman natin alam kung ano ang katotohanan. Ako'y isang sakristan, naglilingkod sa simbahan. Pero dahil hindi ko alam ang katotohanan, hindi ko alam, yung pinaniniwalaan ko pala ay mali. But I was so sincere. Ang sabi ni Pablo, zeal without knowledge. Kahit gaano ka kaseryoso sa pananampalataya mo, kung mali yun, baliwala. Are you there? Zeal without knowledge. Kailangan maunawaan mo. Ayaw lahat. Whether we like it or not, predominantly, we were born in a certain religion. At yung religion na yun, inintroduce natin ang Diyos. Pero dahil hindi natin alam kung yung katotohanan, hindi natin alam kung tama o mali. Yung ibang ako, panati ko talaga eh. Dito na ako pinanganak, dito na ako lumaki, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay, kahit mali. Okay, dadaling ka sa impyerno, ganun pa rin ba ang magiging pananaw mo? Yan ang sabi ng Panginoon, you must know the truth, and the truth must set us free. Amen? Amen. Come on, give Him praise in the house. Now, let me just share with you a case in point para ma-identify natin ang ating mga sarili at ito din sa ating mga paniniwala. Nang sa ganoon, sambahin natin ng tunay ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kasi kapag hindi mo sinamba ang Diyos ng may katotohanan, mapapaliwanag ang lahat. Di ba? Ang kanilang pinaniniwalaan lang ko ay limitado sa salita ng Diyos. Now, I do believe the Word of God. To me, it's the final authority. Pero may mga simbahan ko na, hindi naman lahat
Like for example, yung mga typical na mga protestante, mga malalayo sa salita ng Diyos yan. Kaya ang problema, dahil parang may mga tapaoho, no? Yung kabayo na merong tapaoho, nakatuon na lang ang kanilang pansin sa salita ng Diyos na minsan kahit pa paano din, hindi naman nila ito nararanasan. Ang napupuno lang ang kanilang pag-iisip. Alam niyo ho, what builds up our mind must also inspire our heart. Kailangan mula sa isip, bumaba sa puso yan. At pag bumaba sa puso, tumimo, gagawin ng paa at kamay. Ang problema sa itong uri ng mga paniniwala, limitado lamang ho sa kanilang mga alam. And remember this, we cannot put God in a box. God will be always greater than our own interpretation. Magpakadulubhasa man ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung paano uunawain ang salita ng Diyos in a scientific way, no? Sa aming pag-aaral sa seminaryo, ang tawag dyan, hermeneutics, the science of biblical interpretation. I'm very much sold out to that. Pero gano'n pa man din, no? Hindi ko pwedeng liberahan ng Diyos. Bakit? Sapagkat higit sa aking mga pinag-aralan, hindi mo pwedeng kahulin ang Panginoon. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Among the best clap of praise to the Lord, God is sovereign. To whomsoever He will, whenever He will, whatever He will, and etc. Ibig sabihin, kung gustong kumilos ng Diyos, ikilos siya sa maraming paraan. But nonetheless, brothers and sisters, personal experiences with Him must always go hand in hand with His divine revelation. Yung iba naman, it's the other side of the extreme. Ang kanilang paniniwala sa Diyos, very subjective, sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan. Ibinabase nila ang salita ng Diyos sa kanilang mga nararanasan. Take for example, isa pa sa naging mga problema natin sa gawain, no, leadership crisis. May mga leader na naniniwala doon sa doktrina ng excesses ng deliverance. Up to the point, brothers and sisters, naging paniniwala na kahit ang tao nasa impyerno na, pwede pang ma-born again ulit. At kahit halimbawa, personally, yung tao nasa Tarlac, pwedeng yung espiritu ng tao yun ay sumalin sa isang tao na narito sa Manila, at yung tao nasa Tarlac, sinisiran ko dito sa Manila. Yun po mga magulang at kapatid, maniwala, it's witchcraft. Pero naniniwala sila doon. Nung una tinanong ko, paano kayo naniwala dyan kakumbinsi? Sabi mo ng proponent, kasi anak ko sa pananampalataya nung una yun eh. Sabi niya, una, eksperimento lang. Eh, nag-work out. Ang issue, hindi na kung ano yung totoo. Ang issue, kung ano na yung nangyayari. Ang issue, not what works. What I mean, not what is true, but what works. Although I believe in a personal encounter, I believe in a personal experience with God, but nonetheless, brothers and sisters, it must go hand in hand with the Word of God. Pag sinabi ko ganoon, we tend to know and understand God on the basis of our own point of view. It's very subjective. Karamihan po dyan, ang point of view ng tao ay yung kanyang karanasan. Yung iba kanilang paniniwala sa sumasayaw na araw. Bakit ka nagpari? Kasi nakita ko talaga totoo, sumayaw yung araw. Dancing sun. Yung iba naman, umiyak ng dugo yung ribulto. Alam niyo ho, bago ako makakilala sa Panginoon, napaka-religyoso kong tao. May pinsan ako. At siya ko'y sinasalila ng Santo Niño. Santo Niño 3 years old, Santo Niño 7 years old, Santo Niño 14 years old. At dahil pareho kaming mabait, bakit ako'y mabait na kunyari, drug addict, drug pusher, pero mabait. Ang sabi niya sa akin, Kuya, sabi sa akin ni Santo Niño, sa'yo ko raw isasalin ang kapangyarihan ito. Ikaw ang susunod. Ito pong pinsan kong ito, talagang napakarami ng bansa ang napuntahan. Napuntahan niya ang Roma sa Italy ho. Dahil sa kakaganyan.
sa Panginoon noon. Now, to tell you the truth, dinala niya ako sa isang kwarto namin dyan sa Santa Ana. Pinakitaan niya ako ng himala. Kumuha ng rosaryo. Ay, bago pala yung rosaryo, sabi niya, ipakikita ko sa iyo si Santo Niño 3 years old. Maya-maya, lumungko siya pumitin. Tapos to, ayun na, nagre-reincarnate na yung Santo Niño 3 years old. Ito pong pinsan mo ito, mga 15 years na. Nung mag-Santo Niño 3 years old, pati Moses, 3 years old. Inalis yung bota sa harapan ko. Pagkatapos alisin yung bota, yung globe na hawak, binato sa akin ganun. Sabi mo, ako naman, sabi ko. Kaya akala ko yagayain ako mag-basketball eh. Kapirilo, kalaro ko si Santo Niño. Sikat yun Greater than Stephen Curry. Hindi mo kalaro mo si Santo Niño. Hanggang sa mag-14 years old siya, mag-7 years old, iba-iba ang boses talaga. Kinokumbinsi niya ako na ako na ang susunod, na magiging manggagamot sa aming pamilya. Alam niyo po, pinakitaan niya ako ng himala. Pinakita sa akin yung rosaryo, inilagay sa ibabaw ng kama. Pinatungan ng unan, inalis yung unan na wala. Hinanap ko yung rosaryo, pinagpag ko yung mga pumot, wala talaga. Kaya pa sabi niya, tingnan mo yan, inalik yung unan gano'n, inangat, andun na. Abay, tumayo na ho yung balahibo ko at umiyak ako, sabi ko, totoo. That's what I mean. We tend to believe God out of our self-viewpoint. Sabi niya, ang unang maririnig mo pag darating na sa iyo, una si Santa Isabel. Di ba muna si Santa Isabel? Makakarinig ka ng isang kulingling ng kampanang maliit na pagkaganda-ganda. Yan ay tunog ng langit. At totoo, narinig ko. I'm about to be deceived. Within that week, sa awat biyaya ng Diyos, na-pour na din ako. Purihin po ang ating Panginoon. I was a stick snatched out from the heart. Na-pour na din ako. At nung na-pour na din ako, nabasa ko ang mga nakasulatan. Pati kamangmangan pala lahat ito. Buti na lang ho, hindi ako nagdire-diretso sa ganung paniniwala. Kasi Katoliko kami, kumbinsido na ako. Hardcore na Catholic, kumbinsido na ako na ako na ang susunod. Kasi kahit drug addict ako, drug pusher, disimulado, mabait akong tao. Religyoso akong tao. Kaya siguro nagustuhan ako ng mga demonyo. Kasi ang demonyo, religyoso din eh. Nagsisimba din siya. Eh minsan na, mas matapat pa siya magsimba kaysa sa mga Kristiyano eh. Yung iba mga magulang at kapatid, sobrang tulong. Halos may kapako na, kinakaho na ang Diyos. Yung iba naman, at the expense of truth, puro karanasan. At minsan, they tend to become normative. Ang ibig sabihin ng normative, kung ano yung naranasan nila, sasabihin nila sa iba, kailangan maranasan mo rin. Parang sa drugs, bakit ako naniniwala? Sabi nung bumulong sa aking kaibigan ko, kapag hindi ka natutong mag-drugs, hindi ka nagdaan sa tunay na kabataan. Ang emphasis niya, magiging tunay na kabataan ka lang pag naranasan mong mag-drugs. So, ibig sabihin, dapat lahat ng kabataan matutong mag-drugs para matawag na kabataan. Tama ba eh? Beauty section ko. So, yun lang ang binulong sa akin. Naniwala naman ako. Para mapatunayan na kabataan talaga ako, kailangan ko mag-drugs. Up until I was hooked up and went from bad to worse. Ang pangatlong position ko rito ito, we tend to copy someone else. Because of lack of philosophy, we tend to copy someone else. Now, I believe in the principle of benchmarking. You look for a model, you adopt the model, up until you become a model yourself. Nag-i-innovate yan, nagiging original na lang. Kasi ang sabi naman ni Solomon, there is nothing new under the sun. But nonetheless, brothers and sisters, for us to have a balance of wisdom, first and foremost, you don't need to copy someone else. Because anointing will come by means of your personal expression. You've got to be who you are, transparent before God. Yung tunay na anointing po ng Diyos, hindi yan nakukuha sa gaya-gaya. We are always unique and we are always distinct in ourselves.
And because of your uniqueness and distinctiveness, brothers and sisters, personally, you could worship God with all of your heart. Yun naman ho ang kagandahan ng katawan ng Panginoon. Hindi tayo pare-pareho, pero tayong lahat ay maganda sa Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Among the best crop of praise to the Lord. The anointing of the Lord will increase your capacity, but it is your personal experience with God that will deepen your character. What will make you is the strength of your character. Ako ho, yung anointing sa akin ng Panginoon sa pag-preach, preaching is my passion. And since I know that God has raised me up as a preacher, being a pastor, somehow, yung pagtuturo mo, may kalakip na anointing. Pero ganun pa man din, pag dumating yung pagsubok, hindi yung anointing ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, kung hindi, kung gaano ka katatag sa pananampalataya. The anointing that God will place upon your life will increase your capacity. But nonetheless, brothers and sisters, personal trials will deepen your character. Yung personal na ikaw, makakaharap ng isang hamon. Personal, haharap ka sa isang problema. Personal, haharapin mo ang isang pagsubok sa buhay. Pag napagtagumpayan mo yan, doon ka nagiging matatag sa Panginoon. You grow victoriously from faith to faith, from victory to victory, from glory to glory. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, amen? Come on, give him the best clap of praise to the Lord. Basically, ito ang tatlong posisyon kung paano ang isang tao po ay naniniwala sa Diyos. Una, naniniwala siya sa dami ng kanyang mga pinag-aralan na hindi naman dumating sa puso at hindi naranasan. Marami akong alam na mga theologians na naging mga theologians. Dati mga theologians, mga naging theologians. Walang nangyari sa kanilang mga pinag-aralan. Alam niyo, uhaw ako sa kaalaman. Uhaw ako sa kaalaman. Pero nung tinatawag na personal growth plan na inadat ko sa Ateneo, pang grade 6 lang. Yung programa niyo, pang grade 6, inadat ko. Mula sa programa ng Ateneo, personal growth plan. At kabilang sa personal growth plan na yun, ay yung tinatawag na 8 directional plan of reading. Kaya ho, in a week or even in a day, pagdating sa pag-aaral, uhaw ako, I have my 8 directional plan of reading. Of course, on top of that, is none other than the scripture. Ang banal na kasulatan. Kasi uhaw din ako sa ating Panginoon. Pero ganoon pa man din ho, mga magulang at kapatid, pagka yung alam mo, hindi mo nagawang ipamuhay, ang mangyayari niyan, magiging hungkag ka. Sabi po ni Pablo, knowledge puffeth up. Minsan, yung mga marunong, mga palalo. It is that love that edifies. Yung pag-ibig, yun ang nagpapala. Yung pag-ibig, yun ang nagpapatatag. Yung iba naman mga magulang at kapatid, na kuryente sa sobrang daming alam ng iba, ang gusto naman ngayon, puro karanasan. Kahit yung karanasan, sablay sa banal na kasulatan. Imagine yung mga paniniwala na masyadong excesses, na kahit ang isang tao ay patay na, pwede pang mag-born again ulit. Personally, yung tao nasa Tarlac, tapos yung spirito nandito, dito mo sisirahan. Palagay ko po, mga magulang at kapatid, hindi mo ako makukumbinsi doon. Sabi nga doon ng Panginoon, God is not mocked. Do not err, my brethren. Mga kapatid, sabi ni Santiago, huwag na huwag kayong magkakamali. Hindi nyo manuloko ang Diyos. God is wise and God is truthful. Amen? Hindi ba naman, nangungopya ng iba? Nang dumating si Morris Surulo, napakaraming nag-Morris. Maraming sound system ang nasira. Bakit? Kinagaya si Morris Surulo. Nung dumating si Benny Hinn, maraming mic ang nasira. Kinaya si Benny Hinn. Sa manong parang, madalas kumihip si Benny Hinn sa mic. Lalo tayo mga Pilipino, kung ano gusto, yun ang tugtog. Napakadali nating mangopya.
But you know what, brothers and sisters, gaya ng sabi ko kanina, yung anointing ng Diyos na kukuha by means of your personal expression. There's nothing new under the sun, it's true. We have to benchmark. But nonetheless, God is not a Xerox machine. The God that we serve is a God of originality. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Come on, let's clap of praise to the Lord. Amen. Let me share with you a personal testimony. A few days ago, I was in prayer. At chapel ko namin, nagsishare ako, at meron akong sinare isang principle one time sa chapel service namin ng mga full-time. The principle of run, rest, and release. There are times that you have to run, go, para hindi ka napapagod. But there are times that you have to really rest. And to tell you the truth, more are being accomplished when you are at rest, other than you are running and more active. Kasi at the time that you are resting, parang kumbaga sa kalapati, there is that what we call the cooing of the dove. Ang kalapati, lipad ng lipad yan, kahit mababa ang lipad. Pero wag ka, may mga puntot pagkakataon ng kalapati pag napagod, mananatili na lamang mapayapa yan at tahimik. Sa isang lugar. The cooing of the dove. You really have to rest. At that point of time, you tend to become more intimate with God. And in my own personal walk with God, there is more that is being accomplished when you are intimate with Him, at rest with Him, rather than you are running, go. Yung pala yung wisdom ng be still and know that I am God. I will be exalted among the people, and I will be exalted among the nations. Run, rest, release. There are times that you have to release, which means to say, you have to delegate and you have to empower others to do the job. Nung una-una po, napakahirap pag-supervise ng ating mga international outreaches. Kasi mangilan-ngilan lang kami na may mga visa sa Amerika at madaling kumuha ng visa sa Europe. Unlike ngayon, may mga leaders na tayo na may mga visa patungong Amerika, minsan multiple pa nga din po. At yung iba, talagang may access na pumunta sa iba't ibang panig. Kaya ako, medyo ngayon, simplified na yung international outreach, maliban sa mga isolated cases na mga lugar na kung saan ay wala pa tayong mga pastor. Pero ganun pa man din ho, mga magulang at kapatid. Hindi ka tulad dati, kinakailangan taon-taon nandito ka sa lugar na ito at pagkatapos sa lugar na ito, very strenuous ho noon ang ministry pagdating sa liman. Ngayon ho, praise the Lord, it is being delegated, it is being released to others. Kaya yung iba, praise God, ay nakakadalaw na rin. Pero ho, just recently, I have felt this kind of season, the cooing of the dove. And I was in prayer one time. And believe me, sa panalangin ko yun, parang isang template na sunod-sunod. Sa harapan ko mismo, it was an open vision in my prayer. Ipinakita ng Panginoon sa akin kung sino ako, buhat ng bata, at kung paano yung aking buhay na contaminate na. Hiyang-hiya ako sa sarili ko, pero walang condemnation ha. Nakakita na kayo na parang film clip na ginagamit nung muna sa mga camera ng Kodak. Yung maliliit na sunod-sunod. Parang ganun ho, mga magulang at kapatid. Yung parang Mount View na ipinilas ng Panginoon sa aking harapan. Habang ipinoy ako, nasa harapan ko. At nung makita ko yung sarili ko, kung paano ko na-pervert, paano ko na-contaminate ang kaaway, na minsan sa loob ng isang banyo, nagpakuha ko ng litrato, walang saplot, may sombrero na karinola sa ulunan, may bandera ng United Kingdom sa likod. Alam mo, pagka-adik ka, weird ang isip mo eh. Kung ano-ano gusto mong makita sa sarili mo. Sabi ko nga, baliktad ang mundo sa'yo. Ontological inversion. Alam niyo, wala na akong ganun po eh. Hindi ko na alam kung sa mariretreating litrato yun. Pero yung Holy Spirit, pinakita sa akin. Hanggang sa nung makakilala ko sa Panginoon, I was so pure, I was so innocent, newly born again. Pagkatapos, nag-backslide, nanlamig, pinagsamantala na naman ng diablo. And then, napalo up. Alam niyo, napalo up lang ako eh. Kaya ako,
nangyayari sa iba na hindi mainam, huwag yung tutuldukan. Hindi ba tapos ang Diyos sa kanila? Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Naniwala kayo, nagawin ko dahil sa basketball. Naging idolatry. Naglamig ako sa basketball. At tumalamig ako sa basketball, pero the point is this, parang isang panoramic view na ipinakita ng Panginoon sa akin. And then through Psalm 139, God spoke to me. Kasi ko, among those pictures that I have seen, before and after I got born again, parang may pinakita ang Panginoon sa akin na isang itsura ko, na talaga akong very innocent, very pure, na kung saan sabi ng Diyos sa akin, anak, maniwala ka man o hindi. Although it's true that there is no good thing that dwells in you, but nonetheless, I have seen something in you. May nakita ko sa iyo. Sabi ko mga nakarating sa langit, pagdating daw ko sa langit, ang itsura natin yung at the prime. Kung halimbawa namatay ka, 80 anyos, pagdating sa langit, ang itsura mo hindi 80 anyos, hindi yung pinakagwapo at pinakabata. It was at the prime of your youth. Yun ang itsura mo sa langit. Kaya huwag kayong makukulture siya sa inyong mga katabi. May pag-asa pa yan. When we get to heaven. Sabi mo kapatid, may pag-asa pa yung ilong mo when we get to heaven. We are at our prime. Pagmasdan niyo yung litrato ng ating mga magulang na animoy para bagang mga artista ng unang panahon. Carmen Rosales. Ganun daw ko ang ating itsura mo pagdating sa langit. Na pinakita ng Panginoon sa akin, distinctly anak, it's because of that thing na nagustuhan nila. You are the apple of my eyes. You are the apple of my eyes. Alam niyo, tuwag-tuwa ko. Don't be hard in yourself. Huwag niyo masyadong pahirapan ang sarili at sakta ng sarili ninyo. Maniwala kayo sa akin. Kahit hindi kayo naniniwala sa sarili niyo, may nakitang maganda ang Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit pinasok na tayo sa that vision was so vivid. Pagkatapos ng mga magulang at kapatid, ibang senaryo naman. Ang ipinakita sa akin ng Panginoon ay yung mga lugar na kung saan ako'y nanalangin sa Kanya o nagtayo ng altar. Kitang-kita ko, hindi ba ganyan noon ang Ortigas Avenue? Isang building pa lamang yata noon, yung kay Narciso Padilla. Madaling araw ba, nandun ako noon, nagpipray. Kung sa lugar na yun, tinanggap ko ang panawagan mula sa Diyos. From Luke 5:4 to 11, pinakita sa akin ng Panginoon yung lugar namin sa Capitol, sa skating rink, kung saan nagpipray ako. Pinakita ng Panginoon sa akin yung dagat-dagatan, kung saan minsan napatira kami. Malapit sa Smoky Mountain, amoy Smoky Mountain, pero kitang-kita ko yung sarili ko, doon sa aming veranda nagpipray. Ang pinakita sa akin ng Panginoon ay yung mga iba't ibang uri ng lugar kung saan ako'y nalalangin sa Kanya. Ako ito ang tuwa. Para ba nang sabi ng Banal na Espiritu Santo, anak, this is what really counts with me. Kung isusulat muli ang Biblia, kung isusulat ulit ang Biblia, at isasalaysay ang kwento ng buhay ko, ang sabi ng Panginoon, hindi dyan makikita na si Jesus nanggaling sa Disneyland, kumain sa buffet 101, nagpahinga sa wensya, nagpamasahe, nag-sauna, nag-steam. Kasi karamihan sa mga obispo, ang pahingahan, wensya. Kundi wensya, Starbucks. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, hindi masusulat sa Biblia yan. Isulat man ulit ang Biblia. Hindi yan ang mapagtutuunan ng pansin. Sabi ko yan, but count the most are the time that we spend with God. When we come before Him, heart to heart. Amen. Amen. Purihin po natin. Come on, give Him the best clap of praise. Except the Lord builds the house. Baka ako kasi, iba na ang mini-major ninyo at iba ang mina-minor. Those things that are major tend to become minor. And those things that are minor tend to become major. Pinapaalalahanan tayo ulit ng Lord
kung gaano kahalaga ang mga oras at mga panahon na ginugugol po natin para po sa Kanya. Now, I'm sharing this with you simply because, brothers and sisters, we really have to think of God not on the basis of our own point of view, but on the basis of His point of view or who He really is. Ang problema mo kasi, we tend to become self-centered. Ang tawag dyan, anthropocentric. We become self-centered. Sa psychology, ang ibig sabihin yan, mga magulang at kapatid, we become man-centered. Para bagang ang mundo nakatuon ang puntod sarili sa ating mga sarili. Sabi ko, Malcolm Marguerite, what will destroy us finally is not communism, it is not socialism, it is not fascism. What will destroy us is secular humanism, which means to say, men that would like to become God. Tao na gusto niya, siya na ang Diyos. At siya na ang sentro. Now, I have here, brothers and sisters, some points to consider this. Nang sa ganoon, pati yung ating panambahan sa Diyos ay maging makapuluhan mo. Kasi pag hindi tayo naging maingat, if we're not careful, we will tend to worship our worship. We will tend to worship our worship. Lalo na ako sa panahon ito, maraming mga kabataan ang gusto kantahan lang. By all means, let our songs, let our good songs, by all means, let all gospel songs becomes our prayer. But that it does not necessarily mean that our prayers will just be mere songs. Yung iba nasa simbahan kasi dahil maganda ang kanta, maganda ang tugtugan, pero hindi dahil sa Diyos. And because of that, we tend to worship. Nagiging idol na rin ho natin ito. What do we mean by being anthropocentric, man-centered, or self-centered? We focus on the sacrifices we make, duties we perform, commitment we have. Worship becomes more about us. Kasi ang napagtutunan ng pansin, mga magulang at kapatid, ay yung mga panahon na ating ibinibigay sa Diyos, yung mga bagay na ginagawa natin sa Kanya, yung buhay na itinatalaga natin para sa Kanya, at dahil dito, para bagang ang nakikita natin, tayo na ang sentro ng lahat. We tend to see ourselves as the center of life around which all things revolve. Minsan pagdating sa banal na kasulatan, gayon din. We approach the Scripture in the same way that we read it primarily for answer to some question that we have, solution to our problem, comfort for our own needs, and insight to boost our egos. We approach the Scripture in the same way. Answering, we read it primarily for answers to our questions, solutions to our problems, comfort to our need, or insights to boost our egos. Papasahin mong banal na kasulatan para sa sarili mo rin. You tend to become self-centered. One time po sabi ng Lord sa akin, anak, I appreciate how much you love my word. I appreciate that. Nevertheless, binigyan ng Panginoon sa akin, mag-memorize ka man o mag-memorize ng aking mga salita. Tumating ka sa kinaroroonan mo sa oras na yan, hindi dahil sa sariling pagsusumikap mo. Tumating ka sa kinalalagyan mo sa oras na yan, dahil sa ginawa ng aking anak sa krus. Napakaliwanag ko. Ngayon, mas naging maayos ang motibo ko. Magpasaman ako ng salita ng Diyos. Mag-memorize man ako na mag-memorize ng salita ng Diyos. Maliwanag na. I'm just building on the foundation that God has laid down upon me. It is not for man to strive on his own in order for him to amount to something. And all that been said and done in the final analysis, what count is what Jesus did on the cross. Apart from Him, we cannot do anything. And everybody say,
Amen. Purihin po ang aming Panginoon. Look at social media today. In terms of Facebook, ang tawag ko ng isang Bible scholars dyan, anthropocentric narcissism. You know, narcissism, si Narcissus, na nalunod sa ilog. Bakit? Walang ginawa, kundi tignan ang sarili niya sa ilog. Hanggang sa hangaan niya na ang guwapo ko pala, ang guwapo ko talaga pala, ang isip ko pala. Sa kakahala sa sarili, kakasalamin ng sarili, nahulog na, nalunod na matay sa ilog. Si Narcissus, yun ang sa Greek mythology yata, narcissism ang tawag. Tingnan ang Facebook. Malaki pa hindi ka, hindi sarili mo. Itrato mo. Yung iba hindi makatulog pagka hindi nag-upload. Again, let me quote Malcolm Marguerite. Sabi niya, what will finally destroy us is not communism, socialism, or fascism, but men acting like God. Anthropocentric narcissism. Anong mo ang isang tao? Bakit nagparito si Jesus sa mundo? Why did Jesus came here on earth? Anybody would like to answer? Children? Bakit nagparito si Jesus sa mundo? Basically, ang common na magiging sagot para ibigay ang kanyang sarili sa krus. Again, you will see ang pinatutunan tao. It's true, but it's inadequate. Hindi siya sapat. Totoo pero hindi siya sapat. Totoo ho na kaya nagparito si Jesus ay para ibigay ang kanyang buhay sa krus sa ating kapakanan. But more than that, pasahin niyo ang banal na kasulatan. Ang sabi ng Panginoon, I have brought you glory here on earth by accomplishing the work that you gave me to do. Nagparito si Jesus sa lupa para luwalhatiin ang kanyang Ama. Ang pinatutunan, hindi tao. Ang pinatutunan, ang kanyang Ama. Now, it's true, may binigay ni Jesus din ang kanyang buhay sa akin at sa inyo. Pero gano'n pa man din ho, gusto kong magkaroon tayo ng mas malawak na pananaw sa ating Diyos na sinasamba. Ang dapat na nasa headline ay hindi tao. Ang dapat na nasa headline ay ang Diyos. Take for example, the parable of the prodigal son. Ang talinhaga patungkol sa alipugang anak. Kada ipangangaral ito, ang nasa headline, ang highlight, yung alipugang anak. But, to share an irony of twist, sa oras kong ito, ang nais kong bigyan diin na dapat ka ma-headline ay yung ama. Sapagkat yung ama, prodigal din eh. The word prodigal has two meanings. It means wasteful and extravagant. The prodigal son is rightly wrong and wasteful in the stewardship of his life. Naku, inubos niya ang kanyang kayamanan na minana sa mga bagay na walang kapararakan. Prodigal, wasteful. Ginugol niya ang kanyang kayamanan na minana sa mga bagay na walang kapuluhan hanggang sa maghirap siya. In the same sense, the father is also prodigal, is that he was rightly prodigal when it comes to love. Extravagant. Kahit nagkaganon yung anak, ang expectation ng anak ay ito. Pag harap ko muli sa aking ama, sasabihin ko na naman sa kanya, hindi ako naging karapat, dapat nagkasala ako sa iyo, gawin mo na lang akong alipin. Yun ang expectation niya, alipin. Pero nung bumalik siya sa kanyang ama, nagkamali siya na expectation. Kung siya tinanggap ng kanyang ama, tinanggap siya hindi isang alipin, tinanggap siya bilang prinsipe. Bakit? Hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Purihin po ang ating. Come on, the best clap and praise to the Lord. I think we can do one more better than that. When we worship God in spirit and in truth, it means to say that we must have a right knowledge of Him. You have a right understanding of who He really is.
Hindi suntok sa buwan kapag umaawit ka sa Kanya. It is not just mere emotion alone because you were blessed by the song. Kumusta yung service? Maganda. Punong-puno ng awitan. Pero ang tanong, lumalim ba ang pananampalataya? Naging masigla ba ang panalangin mo? Nabago ba ang buhay mo? Okay, pag hindi nangyari itong tatlong ito, kahit gano'ng kaganda ang service, baliwala na. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ito, bigay right. Amen! Come on, best clap of praise to the Lord. Our utmost concern is none other than God and God alone. Sa lumang tipan si Jabez, ibig sabihin, ipinanganak siya sa hirap at sakit na dinanas ng ina. Pero ganun pa man din ho, kahit siguro ipinanganak siya sa kahihiyan, yun ang tamang term. The word Jabez means, he was given birth in vain. Siguro, illegitimate child siya. O di kaya naman mga magulang at kapatid, anak sa labas o hindi anak sa labas. Pero ganun pa man, sabi ko ng banal ang sulatan, pinagpala siya ng Diyos na gusto. Regardless of who he is, ang pinagtutunan ng pansin ay walang iba kundi ang Diyos na nagmahal sa akin at sa inyo. And thank God, this is our God whom we worship. When you worship Him in spirit and in truth, when you seek first His kingdom and His righteousness, all things will be added to us. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, di ba, ang bawat mga ibon mahalaga sa Diyos. Hindi babaksak sa lupa yan nang walang pahintulot ang inyong Ama sa langit. Sinasabi ko sa inyo ang sabi ng Panginoon, mas mahalaga pa kayo sa mga ibon na yan. Kung ang mga ibon na yan hindi babaksak nang walang pahintulot ang Diyos, ano pa kaya ang buhay ng bawat isa sa atin na higit pa sa isang maya, higit pa sa isang pipit, higit pa sa isang ibon. Maniwala kayo kapatid, maniwala kayo, mabait ang Diyos. He is perfect theology. Amen? Amen? This is our God. This is my Father's God. This is my God. And this is the God of my family. And we know for sure that our family, our household will continue forever inside. Because God will endure forever. His good and His mercy endures forever. Amen. Purihin po.